Welcome to the Pageant Passion Podcast. Carl again. Yes. As every pasig TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Guys, November 2, departure ni Atisa Manalo sa Bangkok. So, sa mga may time, go na go lang. Ang aga. Actually, maganda nga siya na maaga eh. Kasi at least, babiyahe ka pa airport. Wala pang traffic. Lalo na yung mga malalayo sa airport. Though holiday naman siya November 2, Sunday pa. Tapos maaga ka makakauwi. So, pag-uwi, rampa-rampa. Maganda yung oras actually. Lalo na sa mga morning person. Pabor na pabor. Kaya kapag iisipan ko siya, pero parang tinatamad din ako. Tinatamad na gusto. Kasi gusto ko makita personally yung aura. Kasi nakakapanood ako ng mga departure eh. Napapanood yun na syempre yung mga departure ng iba't ibang bansa, diba? Kunyari, mga sa Latin countries. Tapos, parang ang saya-saya na, parang ang sarap maki-depart, maki-join sa happening. So, gusto ko makita or ma-experience yung aura ng departure niya at Atisa. Pero at the same time, tinatamad naman ako. Pero parang gusto ko. Basta yung alam niyo yun. Can't wait daw kay Atisa. BAVK, kaya mo yan. Kaya mo yan. Maganda nga yung maaga, diba? Kasabi ko lang kanina. Yes po, RFC na post na yung official tourism video. Pero hindi ko pa siya napapanood ng buo. Nadaanan ko lang kanina kasi ang dami kong ginagawa kanina. Mamaya, papanoorin ko siya. Kevin! What's up, Kevin? Ore, FMNL. Pupunta ka ba? Sige, pag pumunta ako, kita-kits na lang tayo doon. Feeling ko ang dami ding pupunta eh. Kasi parang kakaiba tong departure ni Atisa. Kasi syempre Atisa Manalo, no? So unlike dun sa mga iba nating mga delegates na sinend, parang kakaiba tong kay Atisa. Kasi nga, syempre, alam niyo naman, maraming fanay si Atisa. Kaya parang dati nakakita tayo, like for example, kay Michelle D, kay Chelsea, parang konti lang. Meron naman mga supporters pero hindi naman ganun kadami. Pero baka itong kay Atisa, baka mukhang ang dami niya sa Sunday. Sa Terminal 1 ba? Baka mapupuno ang Terminal 1. Parang feeling ko, para siyang send-off or departure ni Antonia. Naalala niyo si Antonia nung sa Thailand noon? Grabe yung departure nun ni Antonia, di ba papuntang El Salvador? Nagpaparada sa Suvarnabhumi Airport. Feeling ko parang ganun sa NAIA sa Sunday. Yes. Ano meron? Ba't ang daming viewers? Thoughts on Joy Barcoma. Wala naman akong thoughts kay Joy Barcoma dahil hindi ko naman nasusubaybayan ng Miss Earth. Nadadaanan ko lang siya. Pero sa tingin niyo ba, ibibigay ba sa Philippines ang crown? Marami rin kasi malalakas sa Miss Earth eh. Especially yung mga European countries. Yes, Pimple. Nag-ahit kasi ko. So, yun nga. Marami malalakas sa Miss Earth yung mga European countries. So, tingin niyo ba ibibigay sa kanila? Pero malakas ang kutob ko sa Thailand. Yes, ibibigay daw kay Joy. Malakas ang kutob ko dun sa Thai delegate. Pero hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko. May malakas yung mga European, mga Italy, ganyan. Hindi ko alam. Abangan na lang natin sa November 5. Oy, November 5, kailan yun? 2, 3, 4, 5. Wednesday? Ano ba naman yung November 5? Wednesday? O yan, sabi ni Berry, Italy nga, oh. Sabi ko hindi ko sinusubaybayan pero ang dami ko sinabi Italy, Thailand. Pero baka nga Italy. Sabi naman ni BAVK baka daw Brazil. Natawa rin ako sa departure ni Joy Barcoma. Pumunta talaga ng Hong Kong. Pumunta ng Hong Kong si Joy.
Di ba dito ginanap? Philippines, bayanihan na Pilipinas. 1 million. Di bayanihan. Mark Kilan, yes. Yes. Suggestion daw ng departure outfit ni Atisa. Bakit ako yung magsasuggest, Vic? Hindi naman ako yung stylist. Tsaka hindi naman, ayun nga, madalas ko rin naman sinasabi sa mga live ko, hindi naman siya sa akin big deal. Hindi sa akin talaga big deal yung mga outfit na ganyan. Kung ano yung kasi alam ko, puputaktihin na naman yan eh. Yung magiging suit na Atisa, puputaktihin naman yan ng mga fans. Na syempre, yung iba ma-appreciate nila, yung iba hindi nila ma-appreciate. Kaya abang na abang, konting kibot talagang may masasabi at masasabi. So, para yun sa ibang mga pageant fans. Pero sa akin, talaga siya big deal. Kahit magsuot ka ng basahan dyan, wala akong pake. Basta galingan mo sa preliminaries, yung basta alam mo yun, pag preliminaries na, maganda yung performance mo, maganda yung evening gown mo sa preliminaries, yun talaga namang appealing sa mata natin, yung ma-appreciate natin. Pagdating sa finals, ganun din. Yun lang yung nagmamatter sa akin. Hindi nga ako pupunta sa departure. Philippines Powerhouse. Pero titinan ko, tatansyahin ko yung sarili ko sa Sabado ng gabi. Kung nasa mood ako. Oo nga, tatansyahin ko nga, Mikey. Pupunta ba kayong lahat? As in, talaga marami kayong pupunta. Marami talaga kayong pupunta. As in, kahit malayo kayo, pupunta kayo. Sige, punta na. Miss Intercontinental Mark Lian, hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam. Ayan, si Mikey, kahit daw taga-Tarlac pa siya. Pupunta si Mikey. BABK from Laguna ka, kahit maaga. Nasa Laguna ako, BABK. Pero sa weekends kasi nasa Kamaynilaan ako. So, doon din ako manggagaling if ever. JL, hello. Marami talaga kayong pupunta. Pag marami kayong pumunta, sige, pumunta rin ako. Magkita-kita na tayo doon. Tapos pagkatapos, umaura-aura na tayo. Meet and greet na, pagkatapos. Sunday, November 2. Dami ko kasing gagawin ng Sunday. Ansad, hello. Crush ka pala ni Pao. Sinong Pao? Mindanao ako. Ayan, si Mark Lian ay Mindanao pala. Philippines Powerhouse. Basta tatansyahin ko yung sarili ko. Tinik ba ni Atisa si Miss India? Hindi po. Kasi na-hype nito si Miss India, no? Parang na-hype siya pero hindi siya ang tinik. Pero isa siya sa mga nanlalaban. Speaking of isa siya sa mga nanlalaban, guys, nag-upload pala ako sa YouTube. Yung mga manlalampaso, yung mga magpapataob. So, ayan, sabi ni BABK. Yung mga magpapataob kay Atisa Manalo. Or mga pre-arrival favorites. Yung mga frontrunners na nakikita na. So, punta lang kayo sa YouTube ko kasi nandito siya. Ito yung latest ha. 1, 2, 3. Episode 1, 2, 3. Guys, panoorin nyo na to kasi nandito. Ayan, indis ako dito yung mga magpapataob kay Atisa Manalo. Manlalampaso kay Atisa Manalo. So, ito, sa madaling salita sila yung mga pre-arrival hot picks. Ayan, Luis Apadi, Thoughts on Puerto Rico, na andon si Puerto Rico sa video. So, babanggitin ko na rin dito yung mga sa tingin natin magpapataob kay Atisa. So, tingnan nyo kung nandito ba sa listahan nyo yung mga babanggitin ko. Kung pare-parehas ba tayo sa listahan. Ayan. Kung pare-parehas ba tayo. Unang-una sa aking listahan, Argentina. Si Aldana Maset. Next, inilista ko na rin sa aking pre-arrival hot pick si Bangladesh. Si Tanglia Metlia. So, pero yan. Si Argentina muna tayo. Sa Argentina kasi, experience, na rin siya. Beauty queen. Pageant veteran na rin. Then si Bangladesh, si pageant veteran na rin. Chile, Inamol. Parang Inamo.
Basta si Ina Mol, nandun din siya sa listahan. Colombia, as usual, Vanessa Pulgarin, Cote d'Ivoire, Costa Rica, Ecuador, France, Guadeloupe, India, Indonesia, Latina, Mexico, Palestine, Peru, Puerto Rico, Thailand, USA, Venezuela, and ngayon iladagdag ko na rin si Guatemala. Given na rin sa nangyaring announcement kagabi na ang bagong CEO ay si Mario Bucario. So, i-consider na rin natin na Guatemala. At malakas din yung Guatemala. Chinek ko siya kanina. Nag-recheck ulit ako dun sa candidate ng Guatemala. Mukha naman siyang maibubuga. Jet, hello! Ano daw flag ng Latina? Hindi ko din alam. Kasi yung Latina na sash bearer, siya ang mag-represent ng buong Latin community or ang Latino community. But, syempre, ang Latin community represented naman siya ng each countries sa Latin America. So, parang ano siya, additional candidate ba? Sabi ni JL, baka lumusot daw ang Guatemala ngayon since 2010. 2010 ba yung last placement ng Guatemala? Yung top 10? Yun na ba yun? In fairness, ang tagal na ha. So, kung lulusot daw yan, tingnan natin since yung bagong CEO, Guatemalan. But yeah, yun yung aking listahan ng pre-arrival topics. So, dinagdag ko na sa Guatemala. Pwede ko rin idagdag sino to? Vietnam. Sweden. Yun, pwede din. Ayan, JL. Natatandaan ko yung 2010 Guatemalan kasi ang ganda nun. And then parang, kasi syempre, bagets pa tayo nun. Ino-observe ko yung mga Guatemalan delegates kasi nga, ako sa Guatemala. Yung country na Guatemala, parang naku-curious ako. Ano ba meron sa Guatemala? Ganyan. And every time nakikita ko yung girls na sinasad nila sa Miss Universe, parang diverse, ganyan. Not until 2010, ang ganda ng candidate nila. Basta maganda yun si Jessica. Jessica yung name nun. So, ang ganda-ganda niya. Tapos nakapasok siya sa semis. Tapos hindi ko alam na yun na pala yung last na placement nila. And then, 2023, kabatch ni Michelle D, yung isang Guatemalan, si Ivana Bachelor. Okay din yun. Ganda din nun. Pero unplaced siya. Yun. Ano pa ba? Si Jessica from Miss Earth, nagpagawa daw siya ng dibdib, sabi ni Jet. Talaga ba? Hindi ko alam yun. Yon, ano na nga ba mangyayari? Given na bago na ang CEO ng Miss Universe pageant. So, hindi ko sure. Alam nyo ba na si Mario Bang may pinakamalaking hawak na ng share sa Miss Universe pageant? Kasi di ba Miss Universe, yung marami silang shareholders, hindi lang iisang tao ay may-ari dyan. So, kaya ba naging CEO si Mario ay dahil siya na may hawak ng pinakamalaking shares? I'm not sure lang, pero siguro gets nyo rin kung bakit nag-resign si Kun-an, di ba? Gets nyo na siya kung bakit siya nag-resign, no? Kasi iba hindi nila maintindihan eh. Sinasabi ng iba na baka may niluluto daw si Kun-an at si Nawat and the other people from the organization. Kaya parang palabas daw nila, parang ganyan. Pero hindi kasi legit yung kaso ni Kun-an na dawit na nga yung Thai government, di ba? May mga papeles na pinapakita na may kaso talaga siya. May mga utang, ganyan. Kaya siya nag-step down as CEO. At kaya rin siya nag-resign kasi kailangan. Basta may kaso siya, mga utang, ganyan, debt. Hindi ko lang alam yung malalim na dahilan or malalim na information about dun sa kaso. Basta may kaso siya, kaya siya nag-step down. So, nagigets ko kung bakit nga siya nag-step down at bakit siya napalitan. Hindi dahil may niluluto yung bansang Thailand. Hindi yun yung reason.
And, pero hindi ko lang gets ngayon, or hindi ko alam kung si Mario ba ang may hawak ng pinakamalaking shares ng MUO. Kaya siya yung naging CEO. Mamaya, magre-research ulit ako mamaya. Lack of money daw ata si Ann, sabi ni Philippines. Oo. Kasi utang nga, di ba? Mga utang-utang nga yung ano eh. Ang dahilan ng kaso eh. Pero, ang alam ko, shareholder pa rin si Ann. Yan ang alam ko shareholder pa rin siya. Kumbaga may pera pa rin siya dun sa organization. Pero not sure kung malaki. Kung siya ba may pinakamalaking hawak ng share ng pera dun sa organization. Ann is 50 shareholder. Sabi ni Hiroshi 50. So siya yung 50 kalahati. Parang ganyan. So meron pa rin 50%. Pero nag-step down nga siya na CEO. So 50% sabi ni Hiroshi. Pero nag-step down nga siya as CEO kasi the hints na nga pwede kasi nga may kaso siya. So napalitan siya ni Mario. And currently si Mario yung CEO, meaning Chief Executive Officer. Siya yung may hawak ng pinakamalaking desisyon. Siguro hindi naman siya dami, no? Hindi naman siguro siya dami lang, no? Siguro siya naman na magde-decide na may pinakamalaking parte ng decision making ay manggagaling sa kanya kasi CEO siya. So, paano yun makaka-apekto sa placement ni Atisa at sa decision making ng mananalo sa Miss Universe? So, sa tingin nyo, paano siya makaka-apekto? Kasi hindi ko rin alam. Boss Ken, hello. Pakiramdam sa top 5. Anong ramdam mo na sa top 5? Sino ba yung mga top 5? At ayun na nga, boss, ang sinasabi ko din. Hindi ko nga alam kung paano siya makaka-apekto. Or makaka-apekto ba talaga? Makaka-apekto ba talaga? Thailandia na this year. Yan, sabi ni Boss Ken, Thailandia na daw. Latino pala si Boss Ken, Thailandia. So, ayun, naniniwala ba kayo na Thailand na ba talaga yan? Thailand na ba talaga yan? Ganon. Parang nag-a-align kay Vina lahat, no? Pero kung Thailand talaga yan, basta magpakita lang si Vina ng na super na performance. Basta wala tayong pag-aawayan sa performance niya. Feeling ko kasi kay Vina sa Q&A yan magkakatalo eh. Kasi fan talaga ako ni Vina eh. Fan ako ni Vina. So, parang kahit anong gawin ni Vina, okay para sa akin. So, pag nag-swimsuit siya, pag nag-evening gown siya, syempre mapapawaw ako. So, wala akong duda kung pumasok siya sa top 5 o hindi. Ganon. Parang kunyari pumasok siya sa top 5, okay, gets ko na kung bakit pumasok si Vina sa top 5. Pero kailangan niyang maniin yung Q&A. Luis Gabriel, hello, what's up? Pero kailangan niya maniin yung Q&A para walang makitang butas sa kanya, di ba? Kailangan niya maniin yung Q&A kasi pag hindi niya minani yung Q&A, pag hindi niya ginalingan doon, kasi siya inanalo. Mababash talaga sila. Pero pag naitawid naman ni Bina yung Q&A, hindi na sila mababash kahit ibigay pa sa kanya yung corona. Yan lang naman yung kay Bina. Yun lang naman. Pero kung sakaling ibigay sa kanila, edi sa kanila na. Basta maniin niya yung performance niya, basta galingan niya, walang makikita mga loopholes, ganyan. Basta yun. Kaya yun. Ayan, may mga nagbabanggit nga na kaya nga daw ibinigay yung corona na MGI para wala na masabi, no? Parang ganyan. Wala na masabi kung sa Thailandia daw ang corona. Para na wala masabi. Pero kahit hindi naman nila ibigay kay Emma yung corona ng MGI, deserve naman ni Emma din kasi manalo eh. Parang ganyan. So, anong thoughts nyo doon? Ito na, sabi ni John Mitch, feeling niya daw black and white ang swimsuit sa MU. Kasi nga, given sa nangyari na nagmumore ng bansang Thailand. Bench ang official swimsuit provider, sponsor ng Miss Universe. Sana hindi mga sportswear na swimsuit, no? Sana yung mukha talagang pang swimsuit. Tsaka sana mukhang hindi diaper. Mukhang hindi naka-diaper. But yeah, anyways, expect nyo na makakita kayo ng mga black, white, dark colors, mga
Yun nga, mga dark colors, mga madidilim, bilang pagbibigay simpatya sa sa nangyari nga sa bansang Thailand. Pero, ano kaya mga susuotin ni Atisa? No? Makikisimpatya din kaya si Atisa? Ano kayang kulay ng mga damit niya? Di ba ayaw nyo nga naka-dark color si Atisa, di ba? Tapos biglang kailangan pala mag-dark color sa Thailand kasi patay ang Reyna. So, ano magiging susuotin ni Atisa? Ano kayang kulay? Siyempre sa arrival sa November 2, hindi siya pwede magpula. Or mga masasayang kulay kasi nga kakarating niya ng Thailand. Tapos bawal nga celebration, bawal magsaya. Nagmo-mourn sila tapos bilang dumating ka doon na naka-loud colors ka, no? Alam niyo yun, yung dumating ka ng airport naka-loud colors, nakapula. So baka naka-dark color siya. Ayun na nga, abangan natin. Sabi ni Jet, naka-cosplay. Dark blue suits naman daw. Naka-dark blue. Baka mga dark lang, di ba? Di ba ayaw nyo nga pag-darken si Atisa? Sabi nyo, ayaw ng dark. Wag mag-dark kasi nawawala ang freshness. Ganyan. Nawawala ang cutesiness. Nawawala ang ganda pag nag-dark. Tapos biglang ganito dark pala yung kailangan suotin. No? Parang naglalaro talaga yung tadhana kay Atisa. No, grabe. Parang ito na naman tayo. No? Yung time na nakoronahan si Atisa na Miss Universe Philippines, ang dami nag-root kay Atisa na sana manalo ka. Ganyan, galingan mo. Galingan mo performance. Ganito, kabugin mo ang performance. Tapos biglang nadapa. Mantakin nyo, di ba? Yung alam nyo yun, yung evening gown competition, ito na, make it or break it. Alam nyo yun, yung talagang Atisa manalo, Quezon Province, lumabas sa hagdanan. Make it or break it. Lahat pumapalakpak. Tapos biglang nadapa. Di ba? Parang lahat, alam mo yun, yung parang lahat talaga challenge kay Atisa na pagsubok. Tapos ito naman tayo ngayon sa bansang Thailand. Namatay ang Reyna. Tapos kailangan naka-dark colors. Yung mga ganun, para talagang daming challenge kay Atisa no, para makuha yung corona. No, hindi siya talaga easy journey. Hindi siya yung, alam mo yun, yung talagang straight na nadaan patungo sa corona. Talagang ang dami nangyayari. No? Hindi siya yung ganun lang. Sige, lakad ka lang ng diretsyo. Ang daming ganun-ganun. So baka, ayun yung, alam niyo yun, parang baka ito na rin ang sign na nagsasabi na baka siya yung makoronahan. Kasi di ba hindi madali talaga yung pinagdaanan ni Atisa at pinagdadaanan niya para sa corona. Di ba mantakin yun, ang daming pagsubok. Ito ko nga lang yung na-realize eh. Sige, ano ba yan? Ang dami naman mga nangyayari. Kasi iba mga candidates natin dati para lang mga easy journey, ganyan. Walang mga challenges. Pero kay Atisa, ang dami nangyayari. Wala pa dyan yung mga bashing ng mga fans. Diba? Wala pa yung mga bashing ng mga fans. Kaya pag nanalo talaga yan si Atisa, nakoronahan yan. Ang napaka-fruitful talaga ng, alam mo yan, parang ang ganda. Alam mo yan, parang ang ganda ng moment. Kasi talagang pinaghirapan niya. Kasi hindi talaga biro yung mga nangyayari. Tapos ito pa nga, bago yung owner. Diba? Ito naman, usap-usapan, bago ang CEO. Ano kaya ang kahinat na ng journey ni Atisa sa bagong CEO? Kasi by JKN era na eh. Wala nang JKN era, diba? So, anong era na tayo? Grant Thornton era na. Or Mario era na. So, ano kaya ang hinahanap ni Mario? Kung si Mario yung talagang 100% na magde-decide ng decision making. Ano kaya ang hinahanap ni Mario? Ganon. So, alam mo yun, parang lahat na lang talaga ano nangyayari. Ang daming pinagdadaanan talaga ni Atisa ngayon, no? Naabutan pa ng bagong era. Ganun. Ay, kaya kung ako kay Atisa, mag-enjoy na lang talaga ako. Hindi ko na pe-pressure yung sarili ko kasi hindi mo na siya makokontrol eh. Lahat yan out of control mo na yung mga nangyayari. So enjoyin mo na lang talaga. Kung ako si Atisa, wala akong pakialam sa mga basher, sa mga sasabihin niya, basta mag-enjoy lang ako. Day 1, gagawin ko lang ang lahat. Day 2, gagawin ko lahat. Day 3, gagawin ko ang lahat. Ganun, day 4 hanggang sa finals. Kasi hindi mo na talaga control hindi mo na alam yung gagawin mo eh. Ganun eh. Hindi mo alam kung sino yung susundin mo. Yan. Anong buntis si Ma'am Diva Star?
Pwede bang national costume competition na hindi festive at colorful? Pwede bang NatCos competition na hindi festive at colorful? Pwede naman. Kasi national costume naman, depende naman sa yan eh. Depende sa mga lumalaban kung ano yung gusto nilang NatCos. Maliban na lang kung may inimpose na team. Kasi sa mga beauty pageants ngayon, especially dito sa Philippines, uso na yung may mga ini-impose na team. For example, sa Miss Universe Philippines, mahilig sila sa mga may theme na NatCos. Diba? Like this edition, yung mga Encanto, ganyan. So, depende. JKN pa din naman ang owner, CEO. JKN pa rin naman ang owner, CEO lang si Mario. Kaya may say pa din si Halo at Nawat. Yun nga, Berry Me ang tinatanong ko rin kanina. Kung ano bang papel ni Mario, kung ano lang, dami lang na CEO o siya yung may pinakamalaking chunk ng decision pagdating sa overall ng MU. So, paano nila gagawin ng national competition? Sabi ulit ni Sarap Vizcaya, so, paano nila gagawin ng NatCos competition sa Bangkok kung nagluluksa sila? Bawal ang festival. Yan ang hindi ko alam, Sarap Vizcaya. Actually, tanong ko din yan eh, kung paano nga ba sasalubungin yung mga candidates sa Bangkok. Maingay ba sila? Ganyan. Pero feeling ko pwede pa din. Kasi noong 2016, yung Patay yung Hari, November 2016, yung Patay ang Hari, nasa Bangkok ako noon. Bukas naman lahat ng mga bar eh. Nakapag-party pa nga kami noon eh. Nakaitim lang yung mga tao, pero nakakapag-party pa kami noong November 2016. Ayun, basta ang ingay pa nun ng Bangkok, lahat na napuntahan namin eh, parang wala naman restrictions. Pero hindi ko alam ngayon, kasi wala pang 40 days. Noong time kasi na pumunta kami dun dati, nakalipas ng ilang buwan. Pero ngayon wala pa kasing 40 days. Kailan ba namatay yung 26? So wala pa nga siyang 40 days. So hindi ko alam. Ayun, kaya yun yung abangan natin. Kung ano yung mga mangyayari sa activities, restrictions, kineso, ganyan. Paano ba nila maitatawid to? Tapos, ayun pa, no? Dumagdag pa pala tong challenge. Nabanggit ko na ba to? Ito pa isang challenge, no? Yung bilang nagkaroon ng ganito sa Thailand, nalalabanan ni Atisa. Di ba? Ang dami nangyayari. Parang lahat na lang pwede nangyari sa journey ni Atisa, no? Kaya, feeling ko talaga makukuha niya yung crown. Kasi ang dami nangyayari. Naniniwala kaya sila sa 40 days? Oo nga. Oo nga, naniniwala may mga tayo sa 40 days. Sa atin nga lang pala ata yun. Pero yun nga, 1 year yung more nila. Hindi ko alam. Hindi ko alam, bebe. Ano pong mas mataas na position sa MU? Oh, si Raul Rocha, which is the president or the new CEO. Chief Executive Officer. Yung Chief Executive Officer. Eh di mas boring na daw ang event sa Thailand, sabi ni Kion Shizem. Event sa Thailand, yun yung hindi ko nga din sure. Pero feeling ko tuloy siya. Kasi naranasan ko na nga siya yung Patay yung Hari. Sure, ano naman lahat? Continuous naman lahat. Hindi naman kasi katoliko ang mga Thai. Feeling ko talaga alayin kay Atisa lahat, sabi ni Clarence. Eh di kung hindi mag-a-align, edi hayaan na natin. No? Grabe MMA story to if ever manalo si Atisa. Diba? Kasi ang daming mga balakid. Naka-black gown daw sila sa gown competition, sabi ni Joe. Biglang nagbigay ng memo, no? Kailangan lahat ng candidates naka-black. So, ikot ang puwet ng lahat ng mga candidates para mag-outsource ng mga black na gown. Kasi itong mga to, syempre, yari na yung mga gagamitin na ni. Kunyari, day 1, naka-pink. Day 2, naka-yellow. Day 3, naka-light blue. Day 4, naka-red. Tapos, biglang nagkaroon ng, hindi inaasahang pangyayari. So, nabago lahat ng mga inimpake nila, no? Bilang, palitan natin ng day 1 mo, kailangan dark colors na kasi hindi ka pwedeng mag-loud na colors kasi patay ang reyna. So, ang dami talaga nangyaring changes and adjustments, no? So, panigurado si Atisa, ganun din yung ginawa niya. Kunyari, yari na yung day 1, day 2 niya, pero since hindi nga akma sa kulay na dapat para sa nagmo-mourn na country, so, baka pinalitan din nila. So, ang hirap, no?
hugot agad ng mga damit. Ay, naplano na natin to. Ito na yung outfit mo ng ano, papalitan natin. Kasi nga, makikisimpatya sila, makikimorn, ganun. To pwede namang hindi sumunod. Ito, kunyari, ikaw yung candidate, pwede ka namang hindi sumunod kasi hindi ka naman Thai. Pero syempre, dahil nasa bansa ka nila, nasa Thailand ka, kailangan mo rin makisimpatya. Naalala ko yung November 2016, di ba nandun kami ng friends ko, nag-usap pa kami, huy, mag-black tayo, mag-white tayo, kasi tayo lang hindi naka-black. Gumagala kami, nakapula ako, naka-loud na colors, kasi tayo mga naka-black silang lahat. So, para hindi ka ma-OP, magbablack ka na din. So, bumili kami ng mga black-white na t-shirts, ganyan. So, ganun din yung mga candidates. Pag nasa Thai ka, makikisimpatya ka talaga, wala kang choice. So, magsusuot ka talaga ng black-white. Si Chalita Sonsoneo, nandito siya, naka-black din siya, naka-white din siya. Pero dahil nasa Pilipinas naman siya, kaya yung ibang candidate, okay na kahit hindi magsuot ng mga kung ano, kasi nasa Pilipinas siya. Si Chalita Sonsoneo lang nun naka-black and white. Tapos, the next year, si Maria Ponterlarp, naabutan din ng 1-year mourning ng Thailand, naka-black din siya. Lucky number daw ni Atisa connected pools sa lahat. Ano yung Clarence? Ano yun? Hamburger naman daw, baka black din, kaya ang evening gown ni Vina. Pwede. Or dark colors. Pero isa rin to talaga sa naapektuhan si Vina. No? Kasi panigurado, natahi na yung gownan. Kompleto na rin yung mga isusuotnan. Pero dahil nga, ito nga yung nangyari, nagbago talaga yung mga kulay ng susuotin niya. Especially yung preliminary evening gown niya. Kunyari, gawana, no? Tapos light colors or yung loud colors. Tapos biglang naiba yan. Panigurado. Biggest winner is being respectful. So, Atisa must follow. Biggest winner is being respectful. Diba, Sam Albert? Ayun na nga, diba? Ikaw na rin nagsabi since nasa Thailand siya. Being winner is being respectful. So, yeah. Tsaka anong connect? Oh, 5 lucky number, siya nagsabi sa interview. Tapos, Kiorna Shim for you, quiz, ang pagkapanalo ba ni Emma makaka-affect sa magiging placement ni Atisa? Marami nagsasabing makaka-apekto siya. Oo, makaka-apekto siya pag titingnan mo, pero baka naman alam mo yun, baka naman makuha pa natin, baka mo ibigay naman. Pag nakikita mo yung mga nangyayari, mukha talaga siya makaka-apekto kung babasahin natin. Pero malay nyo nga, di ba, maging posible ang imposible at ibigay nga kay Atisa ang corona. Malay nyo, alam nyo yun, mag-iba nga ang ihip ng hangin bilang ibigay sa kanya, di ba? 5 for the 5th crown. Sarap Diskaya, 5 for the 5th crown or top 5 daw. Yun daw yung ibig sabihin ng 5 na lucky number. Di ba yung hashtag niya may 5? Parang sumpang hashtag kasi may 5 eh. Alam mo yung pag may 5, sa hashtag parang sumpa. Sino pa mga gumamit ng 5 ng Stacy? Si Chelsea ba gumamit ng 5? Hindi ko alam, parang pag yung gumagamit ng 5 parang hindi nakaka-corona. But yeah, let's see, malay nyo siyang alam mo yun, mag-5 kasi pamalit sa letter S, di ba? Tapos since 5, naghahabol sa 5th crown, yung letter S, ginagawa nilang 5. So feeling ko lahat ng gumagamit ng mga 5, hindi nakaka-corona. But tingnan natin this time. Dapat natin habulin ng 3-peat. Kasi parang enough na yung nangyari last time na back-to-back. Pero, mag-send pa rin tayo ng talagang maganda, matangkad. Again, maganda, matangkad. Ulitin natin na, maganda, matangkad. Ulitin ulit natin, maganda, matangkad. Kasi baka banggitin nyo na naman yung mga pangalan na. Again, maganda, matangkad. Ganun yung babanggitin pangalan na. Nakikita ko na naman yung mga pangalan binabanggit nyo. Again, maganda, matangkad.
Yung mga pangalan na binabanggit nyo na naman, ha? Anyways, um, ano ba? So, yeah, November 2, Atisa Manalo for Atisa Manalo's arrival din. Let's see kung ano nga ba ang magiging atake ni Atisa sa day 1 kasi yung iba parang gusto nila kailangan laban na daw si Atisa. Yun nga, energy, laban na laban. Pero kung tone down pa din, alam niyo yun, kung tone down, low-key, Atisa pa din yung pinapakita niya sa mga unang linggo or mga unang araw ng competition, hayaan nyo na. Kasi baka strategy yun. Kasi minsan, parang okay din yung tone down na strategy, low-key lang, para hindi alam mo yun, hindi ka mukhang threatened sa mga kalaban. Kasi ito na nga, pag ikaw ay mukhang laban na laban, unang-una pa lang, baka ilaglag ka kaagad. Ay, mukhang itong pinakamatindi nating kalaban. Ilaglag to sa top 10 kasi mukhang nakakatakot siya, di ba? So baka kung makikita nyo lang na low-key si Atisa, baka strategy nila yun. Ganun. And let's see kung hanggang saan tatagal yung ganong strategy. Pero kung laban na laban na yun, makikita yung Atisa parang si MM din nung araw. Baka ganun yung strategy nila. Pero again, okay na yun. Kung ano yung pakita ni Atisa, appreciate na lang natin, support na lang tayo, huwag na magsabi na mga kung ano-ano. Kasi nga, kahit naman anong gawin ni Atisa, kung hindi rin sa kanya talaga niluluto ng destiny ang lahat, hindi rin talaga siya mag-win kahit anong gawin niya. Kaya nga, yun nga lagi nating best advice, kahit naman kanino, just enjoy, be yourself, enjoy mo lang, ganyan. Kasi kung hindi talaga ikaw yan. Pero kung ikaw yan, kahit anong gawin mo, ikaw talaga yan. Kaya kung ano yung pakita niya sa mga unang linggo ng competition, go lang, appreciate lang natin. Hello po, Rasid. Kasi nga, syempre, lahat talaga, all eyes talaga kay Atisa ngayon. Konting kibo talaga ni Atisa, may masasabi. Kaya siguro minsan nangyayari nga, for example, nung final evening gown niya ng MUPH, paano lahat nakatingin sa kanya, nakabantay? Parang alam mo yun, may mga nag-aantay na magkamali siya, ganyan. Kaya yan, napatuloy. So, yun. Bagong CEO ng Miss Universe, yes, nabanggit na natin. Si Mario Bucario ng Guatemala. Sa tingin mo ba maraming pasabog si Atisa? Madaming pasabog. Depende kung paano mo titingnan lahat ng mga pinapakita niya. Kasi pasabog, minsan nasa perception lang natin yan. Pag feeling mo, nasinda ka, or nawaw ka dun sa pinakita ng candidate, edi pasabog yun sa'yo. Pero kung hindi naman, edi hindi yun pasabog para sa'yo. So, yung sinasabi nating pasabog, depende kung paano mo yun nakikita sa isang candidate. Kung nawaw ka, na-amaze ka, edi pasabog yun para sa'yo. Pero kasi pwedeng pasabog sa iba, pwedeng hindi pasabog para sa lahat. So, kung paano mo talaga siya nakikita actually. Ayun, sabi ni JL, depende kung may sinabi ba siya sa interview na, guys, everyday may pasabog ako everyday day 1, day 2, day 3 may pasabog ako. Diba wala naman siya sinabi. Tayo lang kasi laging nag-i-expect na kailangan may pasabog. O girl, kailangan nga may pasabog ka pasabog ka dapat Di ba tayo lang kasing gumawa tayo lang lagi nag-expect wala naman mismo sinabi si Atisa, may pasabog ako antayin nyo Di ba kaya pag wala kayong nakitang pasabog, di lahat tayo na-disappoint kahit wala naman sinabi yung candidate, di ba? Kaya nga manage nyo lang expectations nyo. Ayan, comment, subjective ang pasabog. Yes, ayun nga po yung sinasabi natin, guys, subjective ang yung iba, hindi yun pasabog para sa kanila. Nadi-disappoint sila. Imbis na pasabog ayun nga kasi nga ni-stress natin yung sarili natin. Ano kaya natos ni Atisa? Baka Philippine yan. Baka yung mga Maria Clara. Terno. Una niyang hint, matagal nang hindi nakikita, di ba? Sabi niya, matagal nang hindi nakikita na suot ng natkos ng isang Filipino delegate. Ano ba yung matagal nang hindi natin nakikita? Di ba mga terno? Matagal na rin tayong graduate sa terno Sa terno natkos, di ba?
Ayan, sarap discard. Mga Carnival Queen, terno, maskota, isang family lang yan ng Natkos, diba? So, feeling ko alin lang dyan. And kung titingnan nyo yung mga yari ni Mac Tumang sa Instagram, punta kayo. Parang ang specialty niya mga Filipiniana, mga terno. Parang ganun yung specialty niya. Ayun, balikan nyo. Tapos, hanap kayo ng mga binibining Pilipinas candidate na nag-Natkos na si Mac Tumang yung gumawa. Kasi baka makakita kayo ng reference. Na, ay, ito pala yun. Yun. Kung ganun man, okay lang naman kasi nga, ganda lang talaga. Di ba pag nakaterno, dapat maganda ka talaga. No? Kasi ganda talaga yung puhunan pag nakaterno. So refreshing. Kung terno. Ganda lang ang puhunan. Ang ganda-ganda niya. Okay lang. Same yung suot ni CJ sa final walk. Di ba? Yung mga ganong eksena, yung mga balloon, tapos yung mga magaganda yung beadings, yung details, parang babawi sa details pag mga Mac Tumang, bumabawi sa mga detalye. Ganon. Mga beads, ganyan. So, baka hindi tayo makakita ng hindi tayo makakita ng mga out of the box. But okay na din yun. Ay, pag-ubayan na natin ang mga out of the box na Natkos pagdating dito sa mga national pageant. Yung mga papunta na sa drag race. Yung mga Natkos natin ngayon na papunta na sa drag race, no? Hindi ko na-imagine yun ni sa hinagap na mapupunta tayo sa ganong eksena. Kasi bata ako, umay na umay talaga ako sa terno eh. Yung mga Latin communities, yung mga Latina, 2007, 2004, 2005, 2006, 2007. Ang lalaki na ng Natkos nila. Napapanood ko sila, nainggit nga ako eh. Mga Peru, Panama, ang lalaki, may mga pakpak. Pero tayo talagang ang papangit ng mga terno. So, sorry sa term. Yung mga terno hindi talaga siya appealing. Para siya mga Natkos para siya mga terno dun sa mga ginagamit namin nung high school pag sumasayaw ng mga folk dance. Yung mga ganun terno lang. Ganun. Pero yung mga Latina, ang gaganda ng Natkos nila. Ang gaganda, sobra. Nainggit nga ako. Tapos yun nga, hindi ko ma-imagine na pupunta tayo sa ganung time or era na makakaya din pala natin magsuot ng mga ganung out of the box. Hindi lang sa international, kundi pagdating dito sa national, mas magaganda pa nga yung mga nilalaban dito sa national pageant, diba? So yun. Kaya pala. Bet mo yung terno na pinya. Actually, nabetan ko siya bata pa ako noong 2005. Kay Lara Kigaman ko siya unang nakita. Yung pinya na terno. Pero ginamit na pala siya bago ni Lara. Ay, hindi. Kay 2003 kay Balingit. Kay Carla Gay Balingit ko nakita yung pinya. Oo, 2003. Bet ko siya kasi pinya siya. Noong time na yun, pag bata ka basta makakita ka ng mga prutas, pagkain na Natkos, na ginawang damit, okay ka na. Makakita ka lang ng TV Minsan TV nga na ginawang Natkos, okay na kaysa makakita ka ng terno. So, tuwa ako dun sa pinyang Natkos. Yun kay Carla Gay Balingit nga, Miss Universe 2003. Tapos, inulit-ulit siya ni Lara Kigaman sa Miss International 2005. Kasi mahilig sila ulit-ulit ng mga national costume Ano pa ba yung mga inulit na national costume? Magbigay pa nga kayo dyan ng mga inulit na national costume kasi marami yun Kenneth, why not Jollibee kay Atisa? Hindi pwede. Guys, hindi mangyayari yung mga Jollibee ganyan Kasi may trademark yan or yung mga tinatawag na trademark, copyright or blah blah blah. Magkakaroon ng conflict yan pag nagsuot ka ng Jollibee, especially sa international. Yung kay Nikki Demura, ano ba yung Natkos ni Nikki Demura? Hindi ko na matandaan. Pahiyas edible, pwede, sabi ni Lee. Sabi naman ni Sam Albert, the iconic MJ Lastimosa na costume.
Yung may pakpak. Mix dyan. May pakpak. Gold ba yon? Gold, may pakpak. Naalala ko yung Samantha Bernardo na may pakpak eh. Pakpak na makulay. Mamaya re-research ko ulit. 30. Kalimutan ko na. Festival ata na theme rainbow. Ooh. Festival. Color. Hindi ko maalala talaga. Mamaya, search ko ulit. Sabi ni Kenzie, fave natkos niya daw yung kay Bea. Bakunawa. Actually, maganda kasi yung pagkakagawa ng Bakunawa ni Bea. Plus yung yung inspiration. Bakunawa. Parang hindi mo talaga siya alam. Parang magugulat ka. Ay, may Bakunawa pala tayo. The Bakunawa is the blah 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 blah. Blah 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 blah. Kaya ang ganda talaga. Sige. Bakunawa. Tapos ang ganda ng nangyari, no? Ang ganda ng pagkakagawa. Sige, Bakunawa na rin ako. Bilis ka usap. Bakunawa na rin ang favorite kong national costume so far. And then, yun na nga, speaking of national costume, di ba, wala tayong umay na tayo sa mga Natcos. Then, not until 2017, nung si Rachel Peters. Pero hindi pa siya maganda. Hindi pa maganda yung Natcos na yun actually. Pero na-appreciate ko yung Natcos ni Rachel Peters noon. Kasi nga, out of terno na siya. As in, sexy. Pakpak, ganun. Kasi yun yung gusto kong makita eh. Yun yung gusto natin makita eh. Na madalas tayo nakaterno, nakapalda, nakaballoon, ganyan. Tapos bilang si Rachel Peters in 2017, nagsari manok na may pakpak na sexy, di ba? Kaya na-appreciate ko yung costume niya during that time. 2017. And 2017, nasa binibining Pilipinas nun si Rachel. Yun yung time na parang, ina-approve na din or nag-giveaway na din si Madam na maging out of the box ang costume ng mga Filipina. That's 2017. 2015 kasi si Pia nakaterno pa din eh. Though maganda na yung terno ni Pia. Nakaterno si Pia noong 2015 pero ang ganda ng terno ni Pia. In 2016, naka-Muslim costume si Maxine Medina. Pero kasi in 2016, kaya bilang naiba yung national costume ni Maxine Medina. Kasi 2016, yun yung time na may kalayaan ng pumili ang mga binibining Pilipinas delegates ng mga susuoting evening gown mula sa iba't ibang designer, di ba? Hindi na baraza gown. So, kasunod nun, yung mga Natcos ng mga girls, iba-iba na din. Naalala ko yung mga Natcos nun sa binibining Pilipinas, may nag-ati-atihan 2016. Kasi mga designers na din yung mga Natcos nun, hindi na provided ng BPCI. Kaya out of the box na rin ng Natcos in 2016. So, si Maxine, 2016, naka-Muslim na din sa MU. Then the following year, yung batch nila Rachel Peters, yun nga, yung Natcos nila, ganyan, evening gown, provided na din ng mga chosen designers nila. So, iba talaga nangyayari pag may freedom ang mga delegates, no? Talagang magandang kinalalabasan pag may freedom ang mga delegates na mamili ng kung ano man or sino man ang gusto nilang isuot. At ayun ang nagagawa ng kalayaan. Though, gets ko naman yung mga oldest time sa BPCI kung bakit may tinatawag na baraza gown. Yung lahat provided kasi nga magastos ang pageant. So, yung ibang mga girls, wala naman kasing means or financial ability para mag-provide ng mga damit, blah, blah, blah. So, pinoprovide siya ng BPCI. Nangyari lang ng mga, alam niyo yon yung mga umusbong na tayo sa pageantry, naging maboka na rin ng mga Filipino pageant fans, umalma na din na kung pwede, baka naman pwede na kung kaya, baka naman sarili-sarili na lang yung gown. So yun, hanggang sa binigyan ng pahintulot ni Madam, Pilipinas delegate na pag pinilihan ka ni Madam na puti, ibig sabihin favorite ka. Kaya nabuo yung ganyang information or statement. Kapag daw, white ay ikaw ang mananalo. Tapos, nagkataon na lang din siguro kasi from Ariela Arida, yung mga nakaputi. Yun, sila talaga yung nanalo. Ariela Arida, sino ba? Mga nakaputi. Si MJ Lastimosa, nakapink eh. Si Venus Ra, nakaputi. White and black si Venus Ra. Ang pinaka-inaabang ko lang sa mga cumbia gowns, yung mga magkakapare-parehas. Ayun yung exciting sa cumbia gowns eh.
Yung magkakaparehas the next year. Kaya nga yung mga paper dolls ko, di ba napakita ko na yun sa inyo, yung mga paper dolls ko, inspired sila sa cumbia gowns. Kasi aliw na aliw ako sa mga cumbia gowns noon. Wait lang. Wait lang, re-replay lang. Mr. sa November 5, hindi po. May trabaho ako. Move Miss Cosmo, hindi ko din alam. Basta December 20 siya. Wait lang guys, mag-reply lang ako dito sa chat ko. Malakas ang Thailand sa MES. Sana nga ibigay na sa kanila eh. Sana ibigay na nila para mag-powerhouse na. Bigay nyo na kung competitive yung Thailand. Bigay nyo na. Yes, totoo ang Bench. Bench po ang swimsuit provider ng Miss Universe Philippines. Nado-dominate na talaga ng na Filipino yung pageant, no. Actually, hindi lang naman Miss U lahat ng pageant. Nado-dominate na talaga. Hindi ko rin yan akalain, no, na hindi ko rin, yung kasi bata tayo. Hindi ko rin akalain na kaya pala ma-dominate, no, ng mga Filipino. Hindi lang yung crown, kundi yung mismong industry, sponsorship. Nado-dominate na talaga siya ng Philippines or ng mga, yan nga, Filipino. Kasi yun nga, again, yung bagets tayo during the old era, the old days, hindi naman talaga tayo napapansin eh. As in, walang visibility ang Pilipinas, ang Pilipino, kaya nga masaya tayo na nahagip tayo ng camera. Nasaya na tayo, basta mahagip ka lang, masaya-masaya na tayo. Kasi wala talagang visibility ang mga Pilipino. Ganitong patimpalak at ganito natin sila sineseryoso at nakikita. At yun, kasi nga, syempre, partner siguro siya ng identity natin. At yun. Waiting ako na Vice Cosmetics daw ever bilhin or talesang ipalit sa Muba. Ang sumpa ng Muba Cosmetics, sabi naman ni Sarap Diskaya. May Muba pa ba? Muba pa ba yung ngayon? Hindi Muba yung ngayon, di ba? Ibang ibang makeup brand. Pero kung naalala nyo ang Muba Cosmetics, may sumpa talagang Muba Cosmetics eh. Ang Muba Cosmetics kasi market niya yung mga Latin girls, Latin communities. So pag in-apply siya sa mga Asians girls, nag-iiba ang itsura ng mga babae, nagiging hunyango, nag-iiba-iba. Isa sa pinaka naapektuhan talaga ng Muba Cosmetics si Antoine. Kung naalala nyo pa rin yung nangyari kay Antonia, no, hindi talaga siya swak sa Muba Cosmetics, nag-iba yung mukha niya. Naging kamukha niya si Janine Desiderio pag ina-apply siya ng Muba Cosmetics. At hindi lang yun ang sumpa ng Muba Cosmetics. Dahil lahat ng mga Filipina delegates na napapasali sa photoshoots ng Muba Cosmetics, hindi talaga pumipwesto or hindi na umuusad. Sila via internet na kung hindi ako nagkakamali. So via internet kasi, mga tao na kasi yun eh. Kaya parang hindi mo siya masasabing authentic na Miss Photogenic kasi majority na yung pumili, mga tao na. Then, yung magkakasunod yung three-peat, sina Lia Andrea Ramos, Giona Cabrera, tsaka sino tong isa? Teresa Licaros, yan mga internet na yan. Sunod-sunod yan, three-peat. Kaya, kung natatandaan nyo, pag ina-announce ng host yung winner na Miss Photogenic, para natatawa sila. Natatawa sila kasi nga, yung Miss Photogenic, pinili via internet. Kumbaga, hindi siya legit. Pinili siya via internet kasi may time na gano'n eh, parang pinagtatawanan ng host eh. Na, Philippines ulit, ganyan, kasi via internet. Pero mantakin nyo yung mga time na yun, 2005, 2006, 2007. Naka-dial up pa tayo no. Naalala ko dito sa bahay, dial up pa kami. Old years, kahit dial up pa lang, computer shop, ayan no, makikita mo talaga yung bayanihan ng mga tao no, grabe. Naalala ko, bumoboto rin ako na naka-card kami, tapos ang bagal talaga ng internet. Tapos pupunta ako sa Miss Universe website, pipindot ako, kasi bumoboto nga ako, di ba? Pipindot, ganyan.
Ang saya-saya nun. Saya-sayang balikan ng mga ganong taon. Tapos, syempre wala naman mga vlog. Hindi ko alam kung kanino ka makibalita. May mga forums lang. Ayun, chat-chat ka lang doon. Mga forums doon lang din ako nagbabasa kung ano doon balita. Tapos, dyaryo. Ganyan, sa mga dyaryo. Ganun. Yahoo Message kita noon. Tapos, tatype ka lang doon. Kumusta na ba si ganun? Magbabasa ka ng thread. Ganito na pala yung nangyayari kay ganito. Tapos, may mga picture doon. May mga 2005-2006. Tapos, may mga picture doon. Nagkato na pala yung eksena na ganun. Basta yung hirap humagilap ng balita noon, no? Tapos magugulat ka na lang, no? Ayun, magugulat ka na lang. Mananala siya, Miss Photogenic. Pero kahit, alam nyo yun, malaki na yung market sa Philippines nung votings. Kumbaga, kita na yung bayanihan sa mga Filipino nung time na yon. So para obvious na sinusuportahan tong candidates, malaki ang market natin sa Philippines kasi grabe sumuporta yung mga Filipino, pero hindi pa rin talaga tayo nun pumipwesto, no? Parang, alam mo yun, hindi talaga tayo pumipwesto, pero alam nila, obvious na ang laki ng market sa Philippines ng pageantry. Pero hindi talaga tayo pumipwesto, no, ng mga time na yun. Kasi, di ba, 3 taon, sunod-sunod, nanalong Miss Photogenic through voting. So, marami talagang fans dito noon. Wala pang Indonesia noon. Wala pang Thailand. Philippines pa lang, pero hindi talaga tayo pumipwesto. No? So, bakit kaya tayo hindi pumipwesto ng mga time na yun? Ano sa tingin niyo? Bakit tayo hindi pumipwesto? Kahit may market na sa atin. Pero Venus Ra. Kaya ngayon din, yung may mga isip na ng 2010 na nanonood, alam niyo kung Philippines sa sa semis, alam niyo yan. Kasi yung huli natin, Miriam Kiambao yung time ni Miriam Kiambao, batang-bata pa kasi ko As in, batang-bata ako, wala na akong maalala. Natatandaan ko siya, pero hindi ko na siya maalala kasi bata ka Pero nung lumalaki ka, wala talagang Philippines na tinatawag. Alam niyo yun, nagkakaisip ako, nagdadalaga. Naglalaro kami ng mga klase ko nung high school. Parang every year, parang pinapangarap namin na Philippines! Pupunta sa harap ng stage, gano'n, naglalaro kami, ganyan. Mga napapanood namin, Venezuela, Puerto Rico, yan, Brazil, Mexico, sila lagi yan Ganyan, lalo na yung Venezuela, di ba, sila. So talagang lumalaki ka, nagkakaisip ka, na walang tinatawag na Philippines. As in, wala. Hindi talaga kaya nga, di ba, masaya tayo na pinapakita lang sa camera, okay na. Not until ng 2010, yun nga, huling tinawag sa spot si Venus Ra. Kaya iba talaga yung grabe ng happiness nun. As in, alam nyo yan, grabe yung kilig, lahat. Kasi ngayon parang sanay na tayo na pag tinawag yung Philippines, okay, expected na namin yan. Okay, pero grabe talaga yung 2010, yun talaga yung pinaka-genuine na pakiramdam na, alam mo yun, parang nakalutang lahat. Ang saya talaga nung feeling ng 2010. Kung alam niyo lang yung feeling nung ganun, yung parang ilang dekada na lumaki ka, nagkakaisip ka na walang Philippines talagang pumipwesto, forward, tapos biglang 2010 talaga. Tapos umabot siya hanggang top 5, di ba? Talagang pumwesto siya. Yun. Kaya yun, 4th runner-up noong 2010. Tapos 2011, 2012, 2013, yun, tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, sanay na tayo na pag tinatawag yung Philippines kasi Philippines. Pero iba talaga yung feeling no? Kasi hindi visible ang mga Filipino nun pagdating sa mga ganong pageant Tapos bilang napansin. Ngayon kasi parang dominated na natin di ba? Dominated na natin lahat ng pageant, Miss Universe. Kaya parang wala na lang sa atin, hindi na natin na-appreciate. Kaya iba yung feeling dati. Huling tinatawag pa sa semis, kaya malalang reaksyon talaga. Yes. O, di ba yung huling tinawag sa semis, no? Actually, hindi na ako umasa nun yung time na yun Sabi ko, wala na naman to. Tapos bilang tinawag, no? Tinawag the Philippines. Pio Perez, yun yung topic natin. Wait lang well, train na kasi pinapadala natin, pero di ba, Madam, sends the candidates to Venezuela to train. Yes, Sarap Diskaya. Colombia, sa Venezuela. Dun sinesed ni Madam.
si Miriam ba sa Venezuela o sa Colombia, bago siya magpumunta ng Trinidad and Tobago, sa Venezuela ata siya nag-training or Colombia ba? So, ewan ko si Osmel ba nag-train sa kanila? Ano ba naman doon? Venezuela, ayun sa Venezuela. Kabog nga yun eh, no, nakakapag-travel yung mga girls. Yung mga under BPCI girls, nakakapag-travel sila, no. Kasi wala pa mga training camp. May mga training camp naman sila sa mga Latin countries na nakakapag-travel yung mga girls nung araw. Kabog. Flag bearer na si Venezuela, Chile, the strongest sa Asia, Africa, si Cote d'Ivoire. Sabi ni Ansel. Ang flag bearer daw ng South America, si Venezuela at Chile. Si Venezuela, Chile ang strongest. Sa Asia, si Atisa. Flag bearers, Asia, Atisa and Vina. Sa Africa daw, it's Cote d'Ivoire. 30. Tapos ngayon, mababash pag top 30 lang. Or top 20 ang candidates. Or ang candidate. Correct. Kaya nga yung mga bashers ngayon, hindi siya yung generation natin for sure. Yung mga bashers ngayon, sila yung mga Gen Zs na nga, yung mga bagets. Kasi tayo alam na natin yan eh, kasi we've been there, done that. So bakit natin pahihirapan ng mga sarili natin or bakit natin pahihirapan ng candidate? Kasi nga, tayo mismo na-experience natin. Kaya hindi tayo yung mga bashers, kaya may mga bashers ngayon, sila yung mga bagong generation ng mga pageant fans. Mostly yung mga pandemic pageant fans. And siguro minsan kailangan talaga nating matuto. Like for example, in 2022, siguro kaya nangyari na na-unplace si Celeste kasi malaki na ang ulo ng mga Filipino pageant fans. So minsan kailangan talaga nating, alam niyo yun, matikman ng bagsik na hindi, ayun nga sabi natin, hindi tayo lagi ang main character. Kailangan ka. And ayun yung sanang matutunan dapat ng mga newbie pageant fans ngayon na alam niyo yun, na hindi madali, mahirap ang pinagdadaanan ng bawat mga kandidatong sumasabak or kandidatong sumasabak sa international pageant. Kaya iwasan natin yung mga negative say natin sa bawat candidate and appreciate natin lahat ng mga pinapin kanina actually. Sarap diskaya kung tumuloy si Miriam sa Miss World. Sino kaya? Or ano kaya ang mangyayari sa kanya? Wala, unplaced, kasi naka-destiny siya talaga sa Miss Universe eh, si Miriam eh. Pero 'di ba dapat nga originally si Miriam nakabasag sa hotel. Sino yun? Kasi ang alam ko lang ng trending ng 2010 yung sina VJ Floresca. Yung lahat sila naka-white na t-shirt tapos nagsisisigaw sila. Di ba kaya ganun ka-genuine yung reaction nun, yung trending na yun nila VJ Floresca. Halos mga yak-yak, mga yak-ngiyak sila. Kasi katulad natin, katulad nila, lumaki rin sila na na wala talagang Pilipinas na napapansin pagdating dun sa sinusubaybayan nating Miss Universe every year. Kaya ganun ka-genuine yung reaction nila. Lahat tayo, alam kung ganun yung reaction natin. Mangiyak daw. Laline gandang-ganda ako sa kanya noon. Tisayan kasi. Laline Edson. Yes, ligwak na. Hindi naman siya ligwak. Pag-usapan na natin kanina nangyari kay JK and ano siya, may reason kung bakit nagbitiw. Hindi siya yung bastang trip-trip lang. Pero yung 1999, balik tayo sa 1999. Whirlpool scenario siya no 1999 kasi ang dami rin nangyari noon no, talagang umakyat yung placement, kinuha itong isa, na dethrone, ganyan. Dami nangyari ng 1999 no. Doon yung nasabi ko nga, sobrang bata ako pa ng 1999, hindi siya malinaw sa akin yung mga nangyari noon. But yeah, nagigets ko naman. Kung Janelle Bautista daw ang tumuloy sa 1999, I doubt na mapapansin tayo. Hindi niya rin destiny, Miss Gay sa cabinet daw kinukulong.
Naka-ball gown daw si Charlene Gonzalez. Ay, hindi ko na matandaan. Na ano ko na lang yan. Sa internet ko na lang yan. Na napanood ulit, ni-replay. Pero, napapanood ko sa internet, uso talaga yung bardagulan. No? Kasi yung time ni Rufa Gutierrez tsaka si Dindy Gallardo, nagbabardagulan na sila ng time niya. So, bardagulan, unang panahon, nung araw may bardagulan na talaga. Roms, thoughts mo daw kay BQM? Parang may insider siya sa MU. No, hindi ako naniniwala. Yung BQM, guys, nagkakataon lang yan, tagpi-tagpi. Kasi mostly, lahat ng mga chika, lahat ng mga tinatawag nga na T, available naman sa internet. Kahit saan magsaliksik ka, lahat available. Kung may nagtatagpi-tagpi na lang siya, tapos yun, ginagawang content, so nagkakataon lang talaga na nagiging accurate siya. Kasi yung mga T niya, malapit na talaga sa mismong mga pati ng mga vloggers, content creators. Ikaw ba naman nasa loob ka ng organization, sasabihin mo ba naman yan? Ichishika mo ba yan basta-basta? So, ewan ko, bakit naman kayo mga pageant fest naniniwala kayo basta-basta? As long na walang resibo, walang confirmation from the organization mismo, nananatili talaga siyang T. At madaling gumawa ng mga ganong tagpi-tagping T. Kasi kahit ako, kaya kong gumawa ng mga ganong chika-chika. Kasi, may binibining Pilipinas Tourism nung 2005. Ay, yes. Binibining Pilipinas Tourism nung 2005. Kasi yung crown parang iba siya. Akala ko pang runner-up lang siya. Binibining Pilipinas Tourism 2005 si Wendy Valdez. Pero yung tourism, Tama ba? Pero yung tourism ni Wendy Valdez noon, kaya siya yung binigyan ng tourism title. Pero hindi siya yung mismong tourism na lumalaban sa international pageant. And then, eventually, siya yung first runner-up and then siya yung pinili personally ng Department of Tourism para maging binibining Pilipinas Tourism. Yun yung pagkakatanda ko dun sa sa binibining Pilipinas Tourism title ni Wendy Valdez. And si Wendy Valdez ay PBB housemate 2007. Cindy Miranda naman, 2013, nakapag-compete siya sa International Paolo Chinito. Nagkapag-compete siya, tourism yung China-based. Tourism na China-based, yun yung na-acquire na nila Madam nung 2013. Nakapag-compete siya, nag-semi siya. Top 10. Top 10. Third runner-up ba, Roms? Akala ko semis lang. Pero yun, yung China-based. China-based yung na-compete niya. Magaling no, yung binibini. Minsan na-acquire nila yung isa, yung Great Britain-based. Minsan yung China-based, ganyan. Galing, no? Di ba may look of the year sa Binibini before? Hindi ko naman nandaan. Joanna Cindy Miranda, sabi ni Roms. Joanna Cindy Miranda. Si Rufa. Anong nangyari kay Rufa? Paolo Chinito. Binibini Ma. Yung mga Binibini Maha, hindi ko na siya naabutan. Nabasa ko na lang yan sa internet. Na TikTok shots. Nakakamiss yung mga TikTok shots. Akala ko TikTok shots. Yes, TikTok shots yung mga sa Kisame. Mga lumaki tayo ng mga may TikTok shots, no? Ano siya? 2011. Yung time na yung Binibini na sa ABS-CBN na. Doon nag-umpisa yung mga TikTok shots. Cumbia gowns, TikTok shots. Yun. Shannon, nakita mo ako sa SM Kalamba? Yes. Chika Chika Magazine. Chika Chika Magazine. Binibining Pilipinas Intercontinental and Cosmo World. Walang balita. Baka wala na. Baka wala na.
Yeah, pero hindi pa sila national pageant ngayon. National pageant. Tanong nila kay Catriona, ano edge ni Atisa Manalo sa MU? Guys kayo, anong sagot nyo? Ano ang edge ni Atisa Manalo sa Miss Universe? Wait lang Anong edge? Edge? Yung edge sa Twitter or sa X? Edge ni Atisa Manalo sa Miss Universe, bukod sa siya si Atisa Manalo. Kasi nga, syempre, Atisa Manalo, sikat siya. If you know, you know. Nakadikit na talaga sa kanya yung back. Bukod doon, face card, mukha. Yung mukha niya. Yun, mukha. Kaya nga, lagi ko din sinasabi na, kasi yung mga pageant fans ngayon sinasabi nila, dapat kagaya ka ni Kat, dapat kagaya ka ni Emma. Kasi diba yung mga previous live natin sinasabi ko nga na, hindi, yung pagiging siya, iba siya kay Emma, iba siya kay Catriona. Yun, may nag-comment, calmness. Doon kasi siya nagpo-focus sa strategy niya at bubulaga siya sa finals. So yung pagiging calm niya, yun yung edge niya talaga. At yung pagiging real, pagiging totoo, pagiging atisa lang. As in, pagiging Atisa, yun na yun. Kasi kung nasubaybayan nyo si Atisa noong 2018, may kakaiba talaga siyang may kakaiba siyang aura nang kahit alam mong hindi na talaga siya maiakyat pero gugustuhin mo siya. Yung parang, alam mo yun, hindi siya cup of tea. Kasi 2018, hindi naman talaga siya cup of tea Pero gugustuhin mo talaga siya. Ganun yung aura niya, may kakaiba siyang aura na gugustuhin mo siya kahit hindi siya napapansin. So, yun talaga yung edge niya. Kasi ganun yung naramdaman ko sa kanya yung 2018. At alam nyo yan, yung mga 2018 pageant fan, alam nyo yan, nung nakita nyo si Atisa, kasi hindi siya heavy favorite na ng 2018, pero yung nakita nyo siya, gusto nyo siyang iakyat. Pero hindi nga natin maiakyat kasi akala natin, sila na rin yung mananalo doon. Pero kaya pala, no? Kaya palang makakorona ni Atisa noon. Kahit sinasabi ng BBP na equal yung 3 crowns. Kahit sinasabi ng BBP na equal yung 3 crowns, hindi pa rin ako naniniwala. Ikaw, naniniwala ka ba? Hindi po. It's always the universe. It's always the universe crown. Pang model beauty forms. Ba't naman daw matatakot si Atisa kay V? Naka-apat na attempt nga siya sa MUT. True. The Majesty. Tapos, distinct si Atisa. Di siya yung super calculated. Ay, gusto ko yan. Yung hindi siya super calculated na beauty queen. Authentic siya. Yes. Yung super calculated kasi mapapansin mo siya. Actually, napapansin na natin siya Alam niyo yan kung sino yung mga calculated. Pwede nga ako magpangalan ngayon pero ayoko lang magpangalan Pero alam niyo kung sino yung mga calculated nating beauty queen. And yung mga calculated beauty queens natin, alam niyo yun, mapapansin niyo siya. Mahahalata niyo. Ay, kalkulado masyado yung galaw. At pag naging kalkulado yung galaw, mukhang OA na. Mukhang OA na. Tapos syempre tayo, sasabihin natin, ay, ang galing-galing. Ang galing naman niya, pero OA talaga. As in, mga pageant pati sila. At alam kong kilala niyo na. Kilala niyo sila. Sabi niya, Atisa pa, parang robot na. Yes, yun. Yun yung term. Basta alam niyo yan. Ayoko lang magpangalan. Maganda yung styling niya nung nag-host siya ng Mr. International sa Thailand. Sabi ni Suway Mac. How you watch her interview sa Thailand? The new pose, super queenly and heartfelt. Yes. Tapos niya po sa latest interview niya. Ano ba yung latest interview niya? Siya, no, calm lang like Beatrice. True. Ansel, thoughts on Eloisa. Napaka 90s ng face niya.
90s yung face. Oo nga, no, yung mga typical na mga 90s na beauty queen. Oo, nga, no, 90s face. Pinay eh. Wala eh, Pinay na Pinay eh, kaya ang ganda eh. Sushmita ang atake ni Eloisa. Iba talaga na pag Pinay na Pinay. Kaya ito yung mga Eloisa Jawod or Howard, Krishna Gravides, yan, CJ Opiaza. Pag Pinay talaga, wala naman kasing pure Pinay kasi nga, di ba, galing din naman tayo kung saan sang lahi. Pero iba talaga pag Pinay, no? Pinay eh. Katrina, no? Sino to? Katrina Legado. Kaya ang gaganda talaga nila. Posible daw may Metatron, sabi ni Diva Star. Ay, hindi ko po alam. Hanggat walang inilalabas ang organization, then go. Sa tingin niyo po, sino ipapadala sa Puerto Rico next year? Kung sino yung mananalo sa MUPH 2026, siya yun. Pero yun, since galing tayo sa Tisay, Barbihan, Angelic, yun go for Filipinang-Filipina. As in, Filipina beauty queen na look. Gravity daw ang ipapadala next year. Gravity daw ang ipapadala next year. At isa send-up ko pupunta ako, hindi ko po sure. Hindi ko sure mga be. Tatansyahin ko yung sarili ko sa Sabado ng gabi kung sisipagin ako. Kung sisipagin akong tumakbo. Nasa Maynila lang naman ako, malapit lang. Isang angkas lang. Krishna daw, sabi ni Andy. I want to commend your good lighting. Uy, salamat. Nakano ko ring light. Vena versus Atisa. Babalik daw si CJ for MUPH. Sino nagsabi? They call me Josh. Win-win. Pwede. Pero guys, ito baka lang na ng iba. Ito, lagi ko kasi nababasa sa mga comment section. Ito nga, syempre, alam niyo naman yung naging matinding kalaban ni Atisa pagdating sa mga pageant fans or sa mga bardagulo ng mga fans, yung mga fans talaga ni Yana. And yun nga, madalas talagang lagi nilang ginigiit na si Iliana nga daw nakipagpuksaan kay Atisa, ganun. Pero kung alam nyo lang na hindi si Iliana yung pinakamatinding nakalaban ni Atisa sa MUPH, kung alam nyo lang, hindi siya yung nakipagpukpukan kay Atisa nung time niya. Kasi ito mga pageant fanays, yung mga nalulos na mga pageant fanays na mga nahihibang na hanggang ngayon hindi nila matanggap na natalo yung manok nila. Lagi yun yung mga pangrebat nila. Ganun. Pero hindi talaga si Ileana. At yun, they call me Josh. Ayan, tumama si they call me Josh. Yun talaga yung nakipagpukpukan. Yun yung, as in, sila talaga yung dalawang pinagpilian nun, nung time niya. For me, Fernandez versus Manalo talaga ang head-to-head ng finals. Bisa nakita natin, yeah. As much as I want Iliana, pero Stacey Gabriel muna. Sana next year. Tara Valencia naman daw for MUPH 2026. Iliana for MUPH 2026. Tara. Binabasa ko yung mga comment. Ay, Marcos para sa PR. Puerto Rico. Bet niyo pa ba si Aimee Marcos? Sorry, Imelda Schweighardt. Speaking of Imelda Schweighardt, may nag-Aimee Marcos. Bet niyo pa ba siya? Or I mean, nakukuha niyo pa rin ba yung simpatsya para kay Imelda Schweighardt? Given sa lahat ng mga, alam yun, kasi parang nasira siya eh. Aminin naman natin, di ba? Nasira yung pangalan niya eh. Bet niyo pa ba rin ba siya? Mga ganon. Doon nagigets ko rin naman kasi si Imelda Schweighardt, bata pa siya ng mga time na yon, bata.
sabihin natin, hindi pa nga matured. And vocal, maboka, ganyan. Maboka siya ganun. Pero lahat naman, alam nyo yun, nag-grow. Lahat naman, alam mo yun, natututo, ganun. So, hindi ba natin siya bibigyan ng chance? Ganun. So, anong tatingin nyo? Pero hindi siya yung candidacy niya ngayon, hindi pa yung, alam niyo yun, nakatulad ng mga candidacy nung lumitaw si Winwin Marquez, si Ileana, si Chelsea Fernandez last time. Hindi ganoon, kaya hindi siya nakakatakot. Alam niyo yun, nandyan lang siya pero hindi siya yung nakakatakot na kalaban. So, yeah, given na may Imelda Schweighardt next edition ng MUPH, wala pa naman tayo nakikitang or alam na mga matutunog na pangalan. So, may pag-asa pa or malaki pa yung chance ng mga baguhan, yung mga galing sa mga local franchise. Malaki pa yung mga pag-asa nila. Not until may mga magpakita dyan ng mga wishlist. Kasi baka pag may mga magpakitang wishlist dyan, baka tapos na yung laban. Or let's see, kasi baka naman may mga lumitaw talaga ng mga baguhan, yung mga bagong, mga galing local franchise. Baka naman kaya pala. Kasi in 2024, nakaya nga ni Chelsea manalo So, tingnan natin. Feeling ko bigyan muna natin pag-asa yung mga galing local franchise. Parang feeling ko sila naman. Parang it's their turn naman. Yung mga nanalo, kunyari, Batangas, yung nanalo sa MUPH Batangas, yung mananalo sa MUPH Laguna, or MUPH Negros, ganun. Feeling ko bigyan muna natin sila ng chance. Ano reaction mo sa MU Puerto Rico host country? Masaya. Kasi ibang bansa Masaya ako pag sa Latin. Kasi feeling ko, hindi siya related sa atin. Napakalayo niya. Hindi talaga siya related. Kasi napakalayo niya sa Pilipinas. Bukod sa malayo sa Pilipinas, yung alam mo, pag nagtagumpay ka dun sa country na yun, pag napansin ka, wala talaga yung, alam mo yun, yung merit niya ay dahil totoo na maganda ka, kapansin-pansin ka, hindi dahil sa Asian ginanap yung country, malapit sa Pilipinas. Kaya masaya ako pag sa mga malalayo ginaganap, especially yung mga ganyan Latin country, kakaibang bansa, ganyan. Kakaibang bansa. I mean, kakaibang place, bago, ganun. Syempre tayo, ang hirap makapunta makapunta sa Puerto Rico kasi nga ang layo. Pero yun, masaya. Macgary Pinay. Stefia Berasturi. Talaga for MUPH 2026. Sayang sa MUPH Pampanga 2025 yung nag-resign. Parang si Shamsi yung Brazil. Diba? Basta iba. Kayong kay Michelle D, yung El Salvador. Ang saya-saya nun kasi kakaibang bansa El Salvador. Yung kay Chelsea, Mexico, though common, pero masaya pa rin naman kasi nga, sa Mexico, South America. Ayun. Gusto ko yung mga kakaibang bansa, yung mga unusual nating naririnig. Yan nga, kagaya El Salvador. Yung mga, pag may mga Guatemala, gusto ko yan. Gusto ko nga rin sa Europe, yung mga kakaiba, yung mga Bulgaria. Ano ba mga kakaibang bansa sa Europe? Bulgaria, Czech Republic, Belarus, mga ganun. Basta yung mga hindi natin kadalasang mga naririnig. Masaya-saya. Luxembourg. Di ba yung mga, alam nyo, nag-bid, yung after ng kay Chelsea manalo, nag-bid nga daw ang Costa Rica, Argentina. Kung yung mga ganun nga, saya-saya mga Argentina, Costa Rica. Basta yung bihira, yung hindi laging limelight ng mga bansa. Ayun, parang sarap-sarap. Ang sarap-sarap pumunta doon. Ganun. Kaya yung Puerto Rico, ang saya din. Russia daw the best din. Yun, yung Russia, bihira. Sila Israel, yun. Bihira kasi mag-host country yung mga ganyan Tsaka hindi nga natin kadalasan narinig. Kasi ngayon yung Thailand, parang umay na tayo Thailand na naman. Ganon, Thailand, USA. Mexico, ayan, malapit na rin yan. Umay na tayo. Yun, lalo na USA pag sa default host country. Umay talaga.
Gusto ko nga naman pag dito sa Asian kasi umay na tayo sa Thailand eh. Gusto ko naman mga Malaysia, Singapore, ganyan. Kunyari gaganapin sa Thailand, no? Sa Asia, no? Korea, yung mga kakaiba naman. Pero parang hindi ata mangyayari yun kasi syempre kailangan ng malaking amount eh para mag-host. Though kaya naman nila, Singapore nakapag-host na sila. 1987. Malaysia parang ni sa hinaga pa ang hirap-hirap nun. Mga ganun. Based sa nakita mo ng MUPH 2025, sino may wow factor sa kanila? MUPH 2020, Katrina Legado. Every time nakikita ko si Katrina Legado, talagang may wow. Ang ganda. May ganun talaga ako kay Kat Legado. May wow. Hindi ba kakaiba si Kat Legado? O yeah, Pilipina siya. Siya yung definition ng Pilipinang-Pilipina, ganyan. Pero may iba talaga siyang appeal. May alam mo, may iba siyang appeal na mag-stand out talaga siya sa halera ng mga mestiza, ng mga makikinis, ng mga tisayin, mestiza chinita. May kakaiba siyang appeal pag nakita niyo sa personal. Tas lalo na pag umemote-emote pa yan. Wala pa siyang ginagawa noon. Pero pag umemote-emote pa yan, yung umaura-aura, may kakaiba siyang ano. Eloisa pati daw si Kat. Ayan, sabi ni They Call Me Josh. Sabi naman ni XDXD, ang hot take niya daw, Katrina prelims gown should be the finals gown. Gusto mo magkabaliktad. Actually, mga gown niya pang MGI, no? May mga grand effect. Yung gown niya ng finals, pang grand. Yun din yung definition ng grand. Out of the box. Krish na lang daw pasok sa Puerto Rico. Yes, speaking of Krishna Gravides, same sila ni Kat ng vibes. Krishna and Kat. Krishna and Kat, yeah. Mas maganda gown niya ng 2022, actually. Oo. Yung gown naman niya ng 2022, pang Miss Universe talaga. Yung mga epitome ng mga Miss Universe na candidate. Alambre gown naman daw, pero masyadong maganda face ni Kat para malagay sa top 5. Sabi ni Majesty. Krishna is better than Kat, sabi ni Chris. Hindi naman tayo nagko-compare dito. May iba-iba naman silang mga strength, weaknesses. May mga weaknesses din naman ng mga to. Basta magkaibang tao sila. Pero ayoko naman ipag-compare itong mga dalawang to kasi alam nyo yun. Why comparing? Mas maganda daw yung sash nung last year, parang pang 2010 vibes. Sabi ni Ardo. Yung tagal ko na nakalive ba? Start ata ako 9:30. Kwentuhan na tayo dito. Pareha sila malakas. Yes, pareha sila malakas. Tsaka syempre, hindi naman tayo kasi magdidikta sa mga babaeng to na mas malakas ka sa kanya, ha? Yung alam niyo yun. May iba-iba silang mga ano. Lahat, alam mo, itong mga babae itong ginagawa nila lahat. Ganyan. Basta ginagawa nila lahat. Pupunta ka ba sa Thailand? Hindi po. Ang 2022 gown ni Kat parang si Miss SA. Miss SA 2018. Oo. Yung ano lang, konting glitter lang. Si XDXD naman daw felt sad for Stacy. Gusto ko siyang marinig magsalita. Huwag ka na malungkot kay Stacy. Baka nagpapahinga lang yan. Sabi nga natin, minsan yung iba lang talaga kailangan lang magpahinga. Yung alam mo yun, parang hindi laging paldo ng paldo. Yung tuloy-tuloy. Though nagmamatter siya, or alam mo yun, maganda siya sa iba, okay siya, yung tuloy-tuloy hanggang sa nakakorona.
effective siya. Pero yung iba parang siguro kailangan lang muna ng pahinga ng ilang taon, then balik agad kasi baka umubra na pag bumalik ulit. Baka kailangan lang ng pahinga. Si Skelly Florida sasali pa kanya. Hindi ko alam. Alsaud. Hello, Jeff! Nandito ka ulit. Sino next bala for you? Triple back-to-back. Sabi ni Pansit Canton. Gusto ko si Herlene. Hindi ko alam. Gusto ko siyang bigyan ng chance si Herlene Budol. Total, gusto rin naman natin ng clout eh. Yung, di ba, sabi nga natin, sacrificial lamb, di ba? O, bahala ka dyan. Kung manalo ka, manalo. Kung hindi, hindi. Kung mag-place ka. Eh, kailangan natin ng sikat. Eh, siya na yung sikat talaga eh, na madaling ma-hype yung mga fans niya na iboto nyo ako kasi nga, di ba? Yung mga fans niya, hindi lang naman maglalaro sa mga pageant fans lang. Lahat hatak niya, mga nanay, tatay, mga bagets na hindi pageant fans, hatak niya lahat eh. So kung may mga botohan, bibili ng ano, madali niya mahahatak. Pag nahatak niya yung mga yon, kung siya yung manguna, maganda pa rin ang impression sa atin ni Papa Nawat. Kasi pinadalhan niyo ako ng sikat eh. Sikat, alam niyo, sikat, maraming following, maraming numbers. Hindi siya question pagdating next year. So, bahala na siya. Bahala na si Nawat kung pe-place niya manalo, matalo. Basta pinadalhan natin siya ng sikat at maraming followers. At saka willing. Kasi alam niyo naman kung ilang taon din nagtrabaho si Herlene para makuha yung MGI crown. Dalawang beses, diba? Willing din naman siya eh. Eh bakit pa, alam mo yun, kung bet din naman niya, willing siya. Kung bet niya lang naman kung willing siya. Pero kung hindi, okay lang naman. Kung willing din naman siya, but hahanap ka pa ng iba, eh nandun na yung yung following, nandun na yung numbers, nandun na kay Budol, diba? But hahanap ka pa ng iba. Eh ayun yung gusto. Eh when it comes to performance, nakita nyo naman ang performance ni Herlene Giling. Doon pinupukol sa kanya communication skills. Kasi nakaka-apekto pa rin siguro talaga siya yung Q&A. Kasi pwede niya masway yung decision para ikaw yung makakorona. Pero bigyan natin ng chance. Kung gusto niya lang naman. Pero kung hindi, okay lang naman. Kasi sacrificial lamb lang naman eh, di ba? Sabi natin sacrificial lamb eh. Posible yung 3-pit, imposible. Gusto daw ni Nawat good speaker, kaya di nanalo si Taytay. Oo nga. Good speaker. Sige, sige, kaya dito si Herlene. Sino pang good speaker na mataas na ng following ang gusto niyo? Basta hindi, wag din sa mga Miss Universe na. Labas na tayo sa mga Miss Universe na. Pag-graduate na natin sila sa pageantry. Yung mga nag-Miss Universe na, graduate na, give chance to others. So, sino pa yung mga gusto nyo? So, yung nakakapagsalita daw, plus following, plus ganda, plus matangkad. Sige, drop name. Chelsea Fernandez. So, 2 pangalan lang ang nakikita ko, Gabby Basiano at Chelsea Fernandez. No? Kasindak-sindak si Chelsea Fernandez doon, no? Masisinda ka talaga. Masisinda kay Chelsea Fernandez doon, no? Plus Leo Almodal na gown. Kasi di ba Leo Almodal, baby si Chelsea Fernandez. Grabe, Chelsea Fernandez, pang 3-pit, no? Papadala ng Pilipinas, Chelsea Fernandez. Grabe, no? Ma-amaze lahat sa atin. Ay, ang ganda pa rin ang pinadala ng Pilipinas. Pwedeng pang 3-pit. Mga ganun. Speaking of Chelsea Fernandez pala, di ba nawala na tayo ng amor sa Cosmo, sa cash mo? Yun nga, dahil nga ganun kalakas si Chelsea Fernandez, siguro naman pwede natin siyang ipaglaban, no? Ipaglaban na natin si Chelsea, wag na natin sayangin kasi ganun kalakas tong pambato natin sa Cosmo. As in, malakas talaga kung malakas. Kaya kung nangangailangan ng suporta, ipaglaban na natin.
Kasi sayang, hindi ka na makakatisod ulit ng mga gantong caliber. Chelsea Fernandez, di ba? Ang lakas. Minsan lang lumabas ang mga ganito. Once in a blue moon. Siya yung isa sa mga once in a blue moon candidate. Kaya yun, pag nangailangan ng suporta, i-push na natin, ilaban na. Kasi sayang nandyan Ayan, dami na po mga pangalan na naglalabasan. Siguro si Iliana, i-reserve na natin sa Miss Universe. Tanggalin na natin si Iliana at si Krishna Gravides. I-reserve nyo na sila sa MU kung 2026 man yan, 2027. I-reserve nyo na doon. Kaya tanggalin nyo na dyan sa listahan. Sino na natira? Kunyari tinanggal na si Iliana. Si Gabi na lang natira, no? Si Gabi na. I'll go for Gabi Basiano sa mga mini-mention nyo. Sacrificial na Angelica Lopez. May mga comment Angelica Lopez, sacrificial lang naman. Why not? Daw for MJ 2026 larong ginawang sacrificial lang. Ay, Tara Valencia. Pwede din. Oo, 2026 sacrificial lang naman Kumbaga, basta may maipadala. Guys, ang ibig sabihin ng sacrificial lang, basta may maipadala ha. Basta may maipadala lang. Kasi sacrificial lang naman. Pero, padala natin ng mga, ng kalibre para magulatan ng lahat. Uy, may nagpa-sombrero. Thank you so much. Malaki yan. Mary G na yan. Masyado na lang para kahit unplace hindi masakit. O, diba? Kaya I'll go for Gabi Basiano na. Magpapas na muna ako kay Anita kasi we've just saw Anita lang recently sa Asia Pacific. So, for me, personally, gusto ko lang magbigay ng chance sa iba. So, I'll go for someone na galing 2020 to Binibining Pilipinas. And then, yeah, sabi nyo nga sa comment, Gabi Basiano. O siya guys, 11 na. Thank you so much. Happy weekend. Naantok na rin ako. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.